Addis Francis. Sabi mo, dito tipon-tipon. So yan guys, nandito na tayo ngayon sa Joson World Electronics, no. Bibili tayo ng Joson Mon Pro Max na 4.800. Siya na guys, sa time na to medyo busy pa si Boss Francis, no. So tingnan nyo naman guys, nakikita ang dami na binabalot dahil naka-sale sila sa Shopee ng 30% off discount. Kaya ay nagbabalot sila, tambak na tambak sila ngayon sa mga binabalot nila guys. So wag kayong mawawala dahil isa sound check natin, i-unboxing natin yung quality ng ating Joson Mon Pro Max. D12, D15. At meron din pala silang home credit guys, so pag pumunta lang kayo dun sa store sa May Quiapo, sa dahil naka-sale sila ngayon sa Shopee Avenue. Yan o, kita yung dami binabalot. Online na kayo sa Joson World Electronics. Sila tambak sa trabaho sa araw na yan. Grabe talaga. So yan ang nilabas ng ating Joson Mon Pro Max. Titingnan na natin guys. Nagtanong sila may mga vlogger daw. Siyempre kailangan natin kumita din para mabawi yung gastos. Ito yung Manood na 800. Tulungan nyo naman ako. Ayan, unboxing na agad tayo dito para hindi tayo mag-unbox doon. Grabe. Naka-sealed pa. Silyado pa. Naka-slow motion pa yung pag-open. So ayan na guys, tinatanggal na natin yung styrofoam manual. Ayan, so yun na siya guys. Sobrang excited ko talaga sa Joson na yan. Parang gustong-gusto ko na nga ilabas eh. Pero naisip ko sobrang bigat pala niyan. Hindi kaya buhatin ng dyan, oh. Nahirapan siya mag-angat kaya tinulungan siya ng kanyang kasama. Atras mo konti para kita lahat. Ayan, oo, di ba? At saka nakaharang ako dyan. Kailangan tumabi. Ayan na, nakalapag para ako naharang eh. Guys. Excited na tayo dyan. Ayan, binuksan na ng gandahan. Oh my God. Manipis lang siya pero sobrang tibay at bigat. Buhat nga. Ito mabigat din. Yung harap. Ganda ng harap, oh. Pero naman. Ibaba mo konti, yan. Ayan, so sobrang excited ko. Pinapokus ko yung camera ng aking kasama, no? Shout out, salamat sa iyo, idol. Ayan, sinubukan ko ng buhatin. Tingnan nyo, idol, ngiting tagumpay. O, ayan yung mga ngiti na walang pagsisisi na nabili nyo yung amplifier na gusto nyo. Alam nyo ba, pang third attempt ko na yan. Yung unang attempt na gamit ko yung pera. Pangalawang attempt na gamit ko ulit yung pera. Pangatlong attempt, hindi ko na pinayagan maggamit ulit yung pera para dyan. 99, no? 1, 2, 3, 4. Nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sige guys. Ayos na. Bayad na tayo. Ito pala yung turquoise na sinasabi ko. Gusto makita yan. Tingnan ko nga yan. So yan na guys. Binabalot na ng ating Joson Mon Pro Max 4.800. Dahil naulan po yan, pinabalot ko na lang po ng plastic labo. Huwag kayong mawala guys. Papakita ko muna sa inyo yung lagay ng ating mga processor or mic, no? Mukhang maganda ito. Plastic siya, magaan at heavy duty siya. So ito natin, panoorin natin. Pang processor lang siya, no? Equalizer at saka crossover, no? Crossover. Saka mic. Mga wireless ata. So ayan, dahil marami kami nilakad sa araw na yan guys, sabay-sabay kayong motor namin nandun sa parking area. So ang ginawa namin para hindi na kami umikot, binuhat na lang namin yan papuntang Odeon Mall. Buti na lang malakas si Jerome. So yun na guys, nandito na sa bahay ang ating Joson Mon Pro Max
4.800 Class H amplifier. Ayan po yung physical appearance niya sa harap, guys. Sobrang ganda talaga nito. Oh, meron siyang limit at saka protect, no? Ayan, so tingnan natin yung likod nito, guys, bago natin bubuksan. So ito yung likod niya. Very simple lang, guys, oh. Oh. Meron siyang 4 na in at 4 na out. So ngayon tuturuan ko kayo paano diskarte dyan. 2 in lang. 2 in lang, 4 na agad ang out. O kaya 1 in lang. Pwede rin apatin natin ang out. Madali lang yan, guys. Tsaka mayroon siyang speakon. 2 C. Ayan, C at saka D. Speakon A at saka B. Ito rin, pares. So, 4 na speaker ang pwede natin i-load dyan. At meron siyang fan sa likod. At meron din siyang fan dito sa kabila at sa harap. Bubuksan na natin, guys. Buksan na natin. Wow, lucky, guys. Tangina, transformer. May lalakitang ito kalaking transformer, guys, buong buhay ko. Kaya pala sobrang bigat nito. Alam mo yung CE18, wala. Mas malaki to, guys, sa CE18. Grabe, panalo, guys, ang ating 19,500, oh. Grabe naman yan. Tara, i-review na natin. Tagalin natin takip. Laki talaga. Grabe mga ka-RTV tips. Na-surprise talaga ako sa laman nating Juson Moon Pro Max 4.800. So, 2 yung fan niya. Hindi ganun kalakihan, pero mayroon siya dito sa likod at sa harap. Yung buga niya, guys, papunta doon. Kitang-kita naman kasi sa ABC, guys, oh. Ayan, oh. So, palabas doon sa likod. Ayan, guys, papunta doon, 2. Grabe, guys, na-amaze ako. Ang laki, oh. Tingnan mo yung kamay kong layo. 'Di ba? So, kung i-compare natin to dun sa C18, medyo malayo ang C18 nito. Dapat siguro ang kaparehas compare sa C18 yung Juson Earth 1.0. Okay, simulan na natin. Dito na agad tayo sa ating mga capacitor, guys. Hindi siya ganun kalakihan, pero mayroon siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At sa kabila din, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per channel. So, malamang, guys, yung 8 dito, yung 8 dito. At syempre, diretso na tayo sa kanyang mga power transistor, guys. Ito, guys, ang pagbilang sa mga transistor, guys, hindi ito ang bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ang ating nakikita. Pero ang functional lang dyan, guys, sa audio is yung may resistor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ang functional dyan, guys. Ibig sabihin, 8 dito, 8 dyan transistor, 8 dito, 8 rin dito is total of 8 times 4 equals 64 power transistor. Ang functional yan is 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasi automatic, yung may resistor dyan, guys, sila yung may audio out. So, yung isang transistor na dyan, guys, di ko alam kung anong function yan. Pero automatic ito may resistor ang may function niya. So, automatic 7. Parang mali tayo, no? 8 times 4 equals 32. Mali nga. 8 times 4, 8 times 4 equals 32. Sa taas lang yan. Meron din yan sa ilalim, guys. Ayun. So, 32 times 2 equals 64. Ayan, naitama ko na, guys. Pasensya na po kayo. Na-excited lang ako sa laman. So, sa audio naman, 7, 28. 28 equals 28, 56. 56 siyang sa resistor niya. Yung kulay puti, resistor yan, guys. Ang ganda ng resistor niya, guys, oh. Grabe. Ito pala yung Class H amplifier. Siyempre, pag balik tayo sa sa kanyang capacitor, guys. Grabe, laki talaga ng transformer. Oh, ngayon ako nakakita. Grabe, sulit na sulit talaga to. Alam niyo, guys, bagong deliver lang to. Tingnan niyo yung mga pandikit nila, guys. Oh, fresh na fresh, oh. Fresh na fresh. Ang lambot pa, tumutunog. May nakita pa nga ako ditong lawa-lawa. Ayun, guys, oh. Oh, ayun. Fresh na fresh, oh. Grabe. Sige na. Punta na tayo dito sa ating capacitor. Okay, so ang kanyang capacitor ay mayroong 100 volts, 15,000 UF. So malinaw na malinaw rin, guys. Pag si RTV Tips ang mag-review, bibigyan ko kayo napakalinaw na hindi kayo magsisisi. Siyempre, susukatin natin ulit yan. Ganun lang naman ang kasanayan natin.
1 inches yung lapad, halos sakto lang 1 inches. And 1/8, 1 inches and 1/8 yung lapad. Yung tayo niya, yung tayo niya is 2.5 inches. Yun na guys, dahil tapos na tayo sa ating capacitor, pupunta na tayo sa kanyang transistor. Talagang totoo ba talaga? Uy, naka NGW 21194SGN52. Grabe guys. So, hindi ganoon kalakihan ang kanyang transistor. Medyo maliit lang siya guys. Maliit lang yung transistor niya, no? So, hindi siya ganoon kalaki. At meron siya ditong 5 piraso guys. Oh, anong code dyan? So, sana malinaw sa inyong mga mata yan. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Bahala na kayo dyan. Describe sa mga malulupit dyan. Tapos, ito, di ko alam function ito. Baka sa init siguro to. Ayan, sa init siguro yan. Pag mag-iinit na, saka bubuga todo yung fan. Yan. Baka sensor yan. Kayo na po bahala kung anong. Please comment down below. At saka ito guys, so meron din. Oh, ito. Ayan. Oh, parang sa heat resistant din yan guys. Ayan. So, parihas lang. Tapos kagandahan nito guys, sa class 8, tingnan nyo guys. Mayroon na siyang kapasitor na pula. Yung mga mylar niya. Yan oh. Ito kagandahan niya no. Yan. Yan yung mga pang-upgrade guys. Upgraded version na talaga yan. Ayun, makikita nyo dun guys, oh. Yan, anong mga code yan? Tingnan natin. Anong code yan meron dyan sa pula na yan? CB22 400 volts. Yan. Yan yung pang malupitan guys. Yan yung pang upgrade sa mga powered amplifier. Yan mga ginagamit. Tapos may relay na siya. Bawat channel may relay. Doon may relay. Ito kabila, may relay, tsaka may relay din doon. Tsaka gaganda ng mga wire. Ito pa guys, ang nagandahan ko dito. Meron din siyang relay dito sa kanyang power supply. Yung iba kasi na review ko, walang release power supply. Yung relay nila is diretso na doon sa board, no? So, yung mga 2-channel amplifier is isang relay lang, isang buong channel na. Sa kabila, isang relay din, buong channel. Pero ito, dahil per channel, may kanya-kanyang relay sila. Tapos sa supply may relay din, galing. Tapos ito guys, oh, itong pinakamaganda diyan. Nakalimutan ko tawag nito. Basta. Yan po yung pag magkamali ka ng saksak, maging 110, yan po yung unang pumuputok. Kung hindi ako nagkakamali. Protection po yan guys, pag nagkamali o bumaba man voltahe, ito lagi bumibigay. So may ano po yan, masisave po yung ano mo, amplifier. So, ang kagandahan nito guys, yung bridge diode niya, ayan o, madalas nakikita ko is dalawa lang. Dalawa. Ito siya guys, 4. Dalawa dyan, dalawa dito, meron din dito, dalawa sa loob. At ayun pa, dalawa sa loob. Bali, 8 piraso lahat ang kanyang bridge diode sa kanyang power supply. Sobrang galing. Ayun. Ano pa man kailangan natin i-review dito guys? Ito yung likod niya pala para makikita natin, no. So, ayan yung mga hinang niya, no. Sa likod lang to guys ha, ng kanyang in at saka output, no. Yun. At saka syempre papakita ko rin sa inyo yung harap, yung ikutan ng mga potentiometer. Ayan, may 4 din na ikutan. Very simple lang siya guys. Pero sobrang puno, siksik na siksik talaga. So ito guys, na napapansin ko sa kanyang volume control is rubber na. Tingnan natin ha. So ito, ayan kita yan. Pansin niyo, di ba? Nakukuro to. So rubber siya guys, rubber. Binalot siya ng rubber. Ganda. At syempre, hindi natin ipapahuli yung power supply nito kung talagang totoong 96 volts ito, no? O kung pure copper naman pag-usapan, ayon sa kanyang brochure is pure copper po talaga siya guys. So, hindi natin to pwede siya makaskas. So, sa laki niya guys, yung taba ng kanyang kanang copper, hindi siya ganun kataba, no? Ayan, nakikita natin pero sobrang laki talaga. Sukatin natin, be. Measuring tape measure. 8 inches guys. 8 inches, halos 8 and 1/4 inches. 8 and 1/4 inches. Yung Trident guys is 7 inches lang yun. Tapos yung tayo nito, mayroon siyang halos 3 inches na tayo. Isa nito sobrang laki na siguro, no?
ay yung supply na lang nito guys para matapos na tayo agad at i-shoutout na natin ang ating mga idol na lagi na nagpa-shoutout sa atin. So medyo nakatago kasi yung space ito lang. So pag sikapan nating makita yon, gamitin natin ating malupit na camera. Hanapin natin ang 96 volts na ayun, nakita ko na guys, 96 volts. Zoom natin ha. Ayan. So hindi nagsisinungaling ang brochure. 9648 0. Ayan. 96 volts. 9648. 9648. MA 4.800. So ang RMS nito guys is 800 watts. Okay? 800 watts dahil yan yung code ng 4.800 talaga. So 1,000 lang nakalagay sa brochure pero ayon sa factory made dito sa harap is 4.800 automatic 800 RMS yan guys. So tamang-tama to sa ating line array dahil ang ating line array ay 800 watts po yung isang speaker natin na D8. So gagamitin natin to pang mid. Ang dual mid 800 dito, dual mid 800 dito, dual mid 800 dito, dual mid 800 dito. So yung ating apat na box na dual mid na merong 8 pieces na 800 watts na D8 size ay siya na to ang magdadala lahat. So naka-powered amplifier na po tayo ngayon. Tipid na tayo sa ating amplifier. So isang piraso na lang siya instead of dalawa, pero yung bigat niya naman is dumoble yung bigat. Pero ayos lang, at least konti lang ang dala natin. At nakalimutan ko palang i-review yung likod nito guys. Ang laman lang niya sa likod guys is yung stereo, parallel and bridge mode at saka yung voltahe niya. Wala po siyang dupas filter settings kaya best ito sa mid-high setup only. Pwede naman siya pang bass pero low wattage. Malaman natin to guys pag i-testing na natin to sa ating yun guys, shoutout na natin ang ating mga idol na nagpa-shoutout kay RTV Tips. Si Arger Main. Lapit natin laptop natin para basang-basa. Ayan ha. Ayan si Arger Main. Shoutout sa iyo idol. KMT VZ 7263. Rimwell Solita 5541. Meltem 3732, Grigalbon 6290. Grabe naman yung mga YouTube channel nyo, may mga numbers sa dulo. Ayan guys, maraming salamat sa inyong pagantabay kay RTV Tips. At abangan nyo guys ang ating sound check sa Sabado. Papaganahin na natin to ng full packs, long range. Gamitin natin yung CA18 sa ating subscope na Live Pro na D15 1000 watts at ito gagamitin natin sa ating dual midline array na 4 na piraso at ang ating tweeter na 300 watts na crown ay si Jupiter Max ang magdadrive. Grabe guys. Dati si Sakura 735 lang kay Twitter, ngayon si Jupiter Max na ating pag-drive dyan. Tapos yung subwoofer natin na RCF, papaganahin natin guys, gamit lamang si Juson Moon Pro Max 4.800, dalawang low, ipararel natin 4 ohms load para sa 1 channel, dalawang dual midline array para sa channel B at saka C, at ang channel D natin gagawin nating tweeter. So ito yung low, 4 ohms load para sa dalawang subwoofer, itong dalawa para sa ating dual line array na dalawang box, bali 4 speaker na yan. So, dual to, at ang pang per channel natin is ating tweeter. So, ang mangyayari dyan guys, pwede tayo mag-event na si Juson Moon Pro Max 4.800 lang ating dala at mixer. Siyempre, kailangan natin ng crossover at equalizer. Yan lang ang ating dala guys with the 4 or 2x2 na speaker natin. Dahil dyan guys, makikita natin bukas ang lakas ni Juson Moon Pro Max. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Please, mag-subscribe kayo, pakiclick ang bell button all para sa sunod nating mga videos. Sa mga hindi pala nakasubscribe na nahirapan, ito po'y pakinggan nyo at ituturo ko sa inyo. Pag nag-click kayo ng link sa Facebook or sa Messenger, pag-click nyo, papasok YouTube. So, nawawatch nyo na yung YouTube. Pero hindi pa kayo nakasubscribe. Bakit? Kasi hindi pa nakalagin ang inyong account.
Kung naka-iPhone kayo, may nakalagay dyan open app, pakiclick. Pag na-click yung apps, automatic maglalagin yan sa inyong Gmail. Kung naka-Android kayo, kung walang open app, ang gagawin po natin, kung hindi pa kayo naka-sign in, i-open nyo lang po yung YouTube application. Mag-exit kayo sa menu, hanapin nyo yung YouTube, i-click nyo yung YouTube, tapos i-search nyo RTB Tips. 7 litra lang po yan. RTV TIPS. 7 lang litra yan. RTB Tips. Tapos i-click nyo yung channel ng RTB Tips, i-click nyo yung videos at makita nyo doon yung ating videos. So, makiklik nyo yung, makikita nyo doon yung subscribe button, i-click nyo yun, tapos yung bell button all. Kung hindi, ilalagin nyo lang yung Gmail account nyo. Click YouTube apps, sign in sa gilid, tapos i-sign in yung Gmail nyo, password, and then search nyo RTB Tips. At doon makasubscribe na kayo sa aking channel. Kasi maraming nanonood sa ating channel, umabot na ng thousands views, 100,000 views, pero yung subscriber natin is 9,000 plus pa lang. I hope sana yung mga nanonood sa atin, sumuporta, mag-subscribe kayo guys, para masaya tayo at marami pa tayong ma-review mga amplifier guys. So, sana magkaroon pa tayo ng budget para sa sunod namang Juson, lang kayo, comment down below kayo kung ano sa nating i-review, bubuksan natin kung talagang totoo yung laman sa brochure at gaano ka-quality ito. So pag ako nag-review guys, mayroon tayong sound check. So maraming salamat at bye-bye! Juson Amplifier Exclusive. Juson Amplifier, the best. Hanap mo ay amplifier na solid at swak sa budget? Dito ka na sa Juson Amplifier.